Nagsisimula ang anime habang nakatayo ang ating bida na si Atsuki Tom Inari, at manghang-mangha sa napakalaking Kyu Academy, isa sa 3 pinakamahusay na paaralan sa Japan. Alam niyang maraming estudyante rito ang galing sa mayayamang pamilya at dito rin nag-aaral ang mga magiging leader ng bansa, tulad ng mga prime minister at presidente ng malalaking kumpanya. Sa kabila ng pressure, nananatili siyang kalmado. Sakto namang narinig niya ang isang babae na bumabati sa sikat at hinahangaang si Hanako Konohana. Nang magalang na bumati pabalik si Hanako habang elegante ang bawat kilos nito, hindi maiwasang mapatitig ng lahat sa paligid at purihin ang kagandahan at pagiging elegante niya. Samantala, iniisip ni Atsuki na parang ibang tao talaga si Hanako. Biglang lumapit si Hanako at tinanong kung may problema ba siya. Nabigla si Atsuki kaya sinabi niyang wala naman, kaya sinabi na lang ni Hanako na magpatuloy na sila sa paglalakad. Pagpasok nila sa academy, nagsimulang magtaka ang ibang estudyante kung sino si Atsuki at inisip na malamang ay kakilala siya ni Hanako. Hanggang kahapon, walang kinalaman si Atsuki sa mundong tulad nito kaya hindi pa rin siya sanay sa ganitong sitwasyon. Doon bumalik ang kwento sa pinakasimula kung saan katatapos lang ni Atsuki sa isa na namang nakakapagod na trabaho bilang construction laborer. Sinabi ng boss na pwede na siyang umuwi at dahil huling araw na niya, ipinaalam din nitong naipadala na ang sahod niya sa bangko. Taimtim na nagpasalamat si Atsuki bago umalis, habang may isa pang manggagawa na nagsabing napakatapang ng batang iyon. Sumang-ayon ng boss at sinabi nitong sabay-sabay na nagtatrabaho si Atsuki sa iba't ibang part-time job mula umaga hanggang gabi, at mukhang siya rin mismo ang nagbabayad ng pag-aaral niya. Ipinaliwanag din na mahilig uminom at magsugal ang mga magulang ni Atsuki kaya palagi silang kapos sa pera. Gayunpaman, kahit paano ay nakakaraos pa rin siya, kahit hanggang ngayong araw lang. Pagdating sa bahay, binati niya ang mga kasama niya gaya ng nakasanayan dahil hindi siya mag-isang nakatira roon. Pero walang sumagot ang mga magulang niya, hindi naman siya nagulat dahil tahimik na pala silang umalis noong kalagitnaan ng gabi. Doon niya napansin ang isang sulat na nakapatong sa sala na may maikling mensahe lang na bumabati sa kanya ng magandang kapalaran sa buhay. Noong una, naisip niyang kakaiba para sa mga magulang niya ang magsulat ng ganoon. Pero makalipas lang ang isang sandali, biglang nanigas ang mukha niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad niyang hinanap ang bankbook ng pamilya, pero nalaman niyang wala na ito. Doon niya tuluyang naisip na iniwan na siya ng sarili niyang mga magulang, at tuluyan siyang natulala. Halos hindi siya makapaniwalang totoo ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, palaboy siyang naglakad sa labas at sinilip ang laman ng bulsa niya, kung saan nakita niyang 200 yen na lang ang natitira. Dahil kailangan pa niyang bumili ng makakain, hindi niya maiwasang isipin kung paano siya mabubuhay kinabukasan. Sakto namang naaga ang atensyon niya ng isang grupo ng mga babaeng estudyanteng naglalakad sa malapit. Napansin niyang suot ng mga ito ang uniforme ng prestihiyosong academy sa burol, at naalala niyang bukas na rin ang sarili niyang entrance ceremony. Pero ngayon, naniniwala siyang hindi na siya makakadalaw. Matapos magpaalam ng isa sa mga babae sa mga kaibigan nito at lumakad sa ibang direksyon, tahimik lang siyang pinagmasdan ni Atsuki habang papalayo. Iniisip na magkaiba talaga ang mundong ginagalawan nila bago siya muling nagpatuloy sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang segundo, may nakita siyang student ID na nakahulog sa lupa. Napagtanto niyang pag-aari iyon ng babaeng kakakita lang niya kaya dali-dali niya itong hinabol para ipaalam na nalaglag ang ID nito. Pagharap ng babae, natigilan si Atsuki sa sobrang ganda nito. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang huminto ang isang van at may ilang lalaking nakasuot ng maskara ang lumabas. Itinali ang babae at halatang balak itong kidnapin. Dahil sa bugso ng damdamin, agad na sumigaw si Atsuki at sinabing sandali lang. Gayunpaman, dahil ayaw nilang may maiwang saksi, isinama rin siya ng mga kidnapper. Nang dalhin sila sa isang abandonadong taguan kung saan sila ikinulong, sinabi ni Atsuki sa mga kidnapper na duda siyang kayang magbayad ng ransom ng mga magulang niya. Sinigawan siya ng isa sa mga lalaki na tumahimik at ipinaliwanag na nadamay lang siya dahil nasa maling lugar siya sa maling oras. Dahil wala silang paraan para makatakas, hindi maiwasang isipin ni Atsuki na una siyang iniwan ng mga magulang niya sa kalagitnaan ng gabi, at ngayon naman ay nakidnap pa siya. Napaisip tuloy siya kung may nagawa ba siyang napakasamang kasalanan sa nakaraan niyang buhay para maranasan ang lahat ng ito. Samantala, nakumpirma ng mga kidnapper na anak nga ng pamilyang Konohana ang babae kaya napagtanto nilang napakalaki ng jackpot na nakuha nila. Tutal, siya ang susi sa Konohana Group. Pagkarinig ni Atsuki sa apelyidong iyon, napatingin siya sa babae at naisip na may mga prinsesa pala talaga ng matataas na uri. Hindi lang ito napakaganda, kundi napaka-elegante rin ng bawat kilos.
Biglang sinabi ni Hanako na gusto niyang gumamit ng banyo. Nabigla si Atsuki sa hiling na iyon, pero naisip niyang normal lang na hindi ito kumikilos gaya ng dati sa ganitong sitwasyon. Tutal, tao pa rin naman kahit isang prinsesa mula sa mataas na lipunan. Gayunpaman, binalaan sila ni Hanako na may ihi na siya kaya dali-daling nakiusap si Atsuki na magtiis pa siya kahit sandali lang. Nang tuluyan siyang hindi pansinin ni Hanako, wala na siyang nagawa kundi sabihin ito sa mga kidnapper. Sa huli, pinayagan din nila itong gumamit ng banyo, kahit na ang buong sitwasyon ay malayong matawag na elegante. Nang sa wakas ay kumalma na ang lahat, napagtanto ni Atsuki na malaki na ang ipinagbago ng tingin niya kay Hanako kumpara noong una niya itong nakita. Tinanong ng isa sa mga kidnapper ang kasama nito kung mayaman ba talaga ang babae dahil parang kakaiba ito. Parang pinatutunayan ang sinabi nito, biglang sumingit si Hanako at humingi ng tsaa at matatamis na pagkain. Simpleng bote lang ng tubig ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Dahil hindi na niya kinaya ang sobrang pagiging spoiled nito, sinabi niyang si Atsuki na ang bahala rito. Paglingon ni Atsuki kay Hanako, nakita niyang natatapon lang sa sarili nito ang tubig habang sinusubukang uminom mula sa bote kaya pinagsabihan niya ito. Kalmadong ipinaliwanag ni Hanako na hindi siya sanay uminom gamit ang plastic bottle. Hindi na iyon pinalaki pa ni Atsuki at sinabi niyang ibigay na lang sa kanya ang bote para matulungan niya itong uminom. Bago niya gawin iyon, itinuro muna niyang nakagawa na ito ng maliit na pada ng tubig sa sahig at sinabing lumapit ito ng kaunti. Pero pagsubok pa lang ni Hanako na gumalaw, bigla itong nadapa at bumagsak ng padapa. Napatawa ng bahagya si Atsuki, hindi para pagtawanan siya, at saka tinanong kung paano siya nadapa gayong wala namang nakaharang. Pagkatayo ni Hanako, sinuri ni Atsuki ang noo nito at sinabing gasgas lang naman iyon ng kaunti. Pinayuhan niya si Hanako na huwag masyadong hawakan ang sugat dahil baka maimpeksyon pa. Ipinagwalang bahala iyon ni Hanako at sa halip ay tinanong kung bakit nakidnap din si Atsuki. Doon naalala ni Atsuki ang student ID kaya sa wakas ay ibinalik niya iyon kay Hanako. Pagkatapos kunin ang ID, sinabi ni Hanako na darating na agad ang saklolo dahil doon. Walang ideya si Atsuki kung ano ang ibig niyang sabihin, pero humiga lang si Hanako para matulog. Pagkatapos, gaya ng isang spoiled na dalaga, tinanong niya kung pwede niyang gawing una ng kandangga ni Atsuki. Agad na namula si Atsuki, ang magkaroon ng napakagandang babae na umaasa sa kanya ay parang panaginip lang. Pero dahil nakita na rin niya ang makulit at sablay na side ni Hanako, hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam kumpara noong una. Mas naging komportable siya kaya bahagya siyang umurong para bigyan ito ng espasyo. Marahan namang ipinatong ni Hanako ang ulo nito sa kandangga ni Atsuki at casual na sinabing tamang-tama ang taas nito. Sapat na iyon para lalo pang mamula si Atsuki, pero nang magsimula ng maging parang romantiko ang sandali, bigla itong pinutol ni Hanako sa paghingi ng isang lullaby. Sinabi ni Atsuki na wala siyang alam na lullaby, habang patuloy silang nag-uusap, isang espesyal na tactical unit ang palihim na pumwesto sa labas sa utos ng isang tao. Samantala, nakikipag-usap sa telepono ang isa sa mga kidnapper habang nakikipagnegosasyon para sa ransom ni Hanako. Nang makita kung gaano nakatindi ang tensyon ng sitwasyon, hindi makapaniwala si Atsuki na nakatulog pa talaga si Hanako. Kahit ganoon, ang makita siyang mahimbing na natutulog ay kahit papaano nakatulong din para kumalma si Atsuki. Sa sandaling iyon, marahan niyang pinunasan ang laway sa gilid ng bibig ni Hanako. Pagkalipas ng ilang segundo, dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Biglang sumigaw ang kidnapper sa telepono at nagbantang kapag patuloy silang nagsasayang ng oras, sisimulan na niyang saktan ang babae. Kahit ganoon, sinabi ni Atsuki kay Hanako na huwag mag-alala. Kung may mangyaring masama, gagamitin niya ang sarili niyang katawan bilang panangga para protektahan siya. Pagkarinig noon, tinanong siya ni Hanako kung bakit handa siyang gawin ang lahat ng iyon para sa isang taong katulad niya. Nabigla si Atsuki sa tanong at napaisip tungkol sa sarili niyang buhay. Kahit wala na siyang maayos na kinabukasan, kaya pa rin niyang iligtas ang ibang tao. At baka sa paggawa niya nito, may iligtas din niya ang sarili niya. Dahil doon, sinagot niya ang tanong sa pamamagitan ng pagtatanong din sa sarili, na para bang hindi rin niya alam kung bakit handa niyang isugal ang lahat para kay Hanako. Dahil sa mga salitang iyon, biglang lumiwanag ang mga mata ni Hanako. Ngumiti siya at sinabing gusto niya si Atsuki, komportable siyang kasama ito, at amoy ito na parang futon na pinatuyo sa ilalim ng mainit na araw. Ipinagpatuloy pa niyang sabihin na lagi siyang napapalibutan ng mga caretaker, pero napakahigpit ng lahat ng ito. Dahil natural lang siyang tratuhin ni Atsuki, pakiramdam niya ay saka lang siya tunay na nakapag-relax, at talagang nagpapasaya iyon sa kanya.
Nawalan ng masabi si Atsuki sa hindi niya inaasahang mga sinabi ni Hanako. Pagkatapos, tinanong ni Hanako ang pangalan niya, ipinakilala niya ang sarili bilang Atsuki Tominari. Pagkatapos noon, nagpakilala rin si Hanako, pero bago pa siya makapagsalita ng iba pa, biglang may flashbang grenade na pumasok sa isa sa mga bintana at agad na napuno ng makapal na usok ang buong silid. Pagkatapos noon, ibinigay ang utos sa tactical unit na pumasok, at mabilis nilang napabagsak ang mga kidnapper. Dahil pinigilan din nila si Atsuki, agad niyang ipinaliwanag na isa rin siya sa mga biktima. Ipinasa ng mga opisyal ang impormasyong iyon sa kanilang second in command na si Shizun, na nagsisilbing personal na attendant ni Hanako. Kahit ganoon, nagduda pa rin siya sa hindi inaasahang sitwasyon. Gayunpaman, kinumpirma mismo ni Hanako na hindi kasama sa mga kidnapper si Atsuki kaya tuluyan na rin siyang pinakawalan. Nang maayos na ang lahat, lumapit si Shizun kay Hanako para tiyaking wala itong anumang pinsala. Bagamat humingi siya ng paumanhin dahil natagalan bago siya nailigtas, mahinahon din niyang pinaalalahanan si Hanako na magsabi muna sa iba sa tuwing gusto nitong lumabas para mamasyal. Casual lang na sumagot si Hanako na wala lang talaga siyang ganang gawin iyon. Pinili ni Shizun na huwag nang pansinin ang sagot at sa halip ay sinabi kay Hanako na ipaubaya na sa security team ng pamilyang Konohana ang lahat para makauwi na sila. Bago sila umalis, biglang sinabi ni Hanako na gusto niya ang batang ito. Walang pag-aalinlangang pumayag si Shizun na tuparin ang hiling niya at sinabing agad niyang sisimulan ang mga kailangang ayusin, habang si Atsuki naman ay tuluyang nalito kung ano ba talaga ang pinag-uusapan nila. Makalipas ang ilang sandali, habang nasa loob sila ng limousine, tunay na nagulat si Shizun nang makitang mahimbing na natutulog si Hanako habang nakasandal ang ulo nito sa kandanggan ni Atsuki. Sa sandaling iyon, naunawaan niya kung bakit si Atsuki ang pinili ni Hanako. Samantala, tinanong ni Atsuki kung saan na naman siya dinadala. Sumagot lang si Shizun na may isang taong gustong makipagkita sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, may natanggap siyang notification sa telepono at sinabi niyang natapos na nilang imbestigahan ang nakaraan ni Atsuki. Kalmado niyang binasa ang resulta, ang pangalan niya ay Atsuki Tominari, 16 na taong gulang, nag-iisang anak, at buhay pa ang dalawa niyang magulang. Kinilala niyang kahanga-hanga na naipagpatuloy ni Atsuki ang pag-aaral kahit lumaki ito sa kahirapan at siya mismo ang nagbabayad ng gastusin. Gayunpaman, alam din niyang noong nakaraang gabi ay tumakas ang mga magulang nito matapos kunin ang lahat ng pera niya, kaya naiwan siya sa napakahirap na sitwasyon. Halatang nabigla si Atsuki at agad na tinanong kung paano nito nalaman ang lahat ng iyon. Simple lang na sinabi ni Shizun na huwag niyang maliitin ang lawak ng information network ng pamilyang Konohana. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang dapat sana ay magsisimula na si Atsuki ng ikalawang taon sa Ryugu High School kinabukasan, pero dahil hindi pa nababayaran ang tuition fee nito, hindi na siya makakapasok. Parang gumuho ang mundo ni Atsuki nang mapagtanto niyang doon na magtatapos ang pag-aaral niya. Ipinagpatuloy ni Shizun at sinabing hindi rin niya nababayaran ang upa sa bahay at mga utility bills. Pagkarinig noon, naisip ni Atsuki na kaunting panahon na lang at magiging palaboy na siya. Kahit napakadilim ng sitwasyon, sinabi ni Shizun na iyon mismo ang dahilan kung bakit mayroon silang alok para sa kanya. Gusto nilang magtrabaho siya para kay Miss Hanako, unang inisip ni Atsuki na trabaho bilang maid ang inaalok nila, pero mabilis iyong itinanggi ni Shizun. Pagkatapos ay inakala niyang baka butler naman ang tinutukoy nito, pero umiling na naman siya. Sakto namang yamakap ng mas malapit si Hanako kay Atsuki. Pagkakita roon, malamig na binalaan ni Shizun si Atsuki na kapag sinubukan niyang gumawa ng kahit anong hindi nararapat kay Miss Hanako, siya mismo ang sisiguradong mawalan siya ng isang mahalagang parte ng katawan. Matapos sabihin ng bantang iyon ng walang kahit katiting na biro, sinabi niyang ang employer niya na lang ang magpapaliwanag ng detalyado tungkol sa magiging trabaho nito. Sa ngayon, ang kailangan lang malaman ni Atsuki ay gusto nilang maging personal caretaker siya ni Hanako. Nang tuluyan silang makarating sa kanilang destinasyon, natigilan si Atsuki sa tanawing nasa harapan niya. Casual lang na ipinaliwanag ni Shizun na isa lamang iyon sa mga pangalawang estate ng pamilyang Konohana. Parang hindi pa iyon sapat, dahil napakaraming servant na ang naghihintay sa labas para salubungin sila. Habang naglalakad sila sa loob ng estate, ipinaliwanag ni Shizun na ang Konohana Group ay isang napakalaking conglomerate na may mga negosyo mula sa banking hanggang sa malalaking korporasyon, at may kabuuang assets na humigit kumulang 300 trilyong yen. Idinagdag din niyang si Miss Hanako ang nag-iisang anak na babae ng pamilya at ito ang pangunahing tirahan niya. Pagpasok pa lang nila sa mansyon, napansin ni Shizun ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Atsuki at tinanong kung may problema ba.
Sinabi ni Atsuki na wala namang problema, nagugulat lang talaga siya dahil napakalaki ng agwat ng mundong ginagalawan nila kaya kinikilabutan siya. Pagkarinig noon, sinabi ni Shizun na mas mabuti nang masanay siya. Kung magiging caretaker siya ni Miss Hanako, iyon na ang magiging normal na tanawin niya araw-araw. Hindi naman iyon gaanong nakapagpagaan ng loob ni Atsuki. Total, hindi pa naman siya pumapayag sa alok. Sa huli, dumating sila sa opisina ng presidente kung saan nagpakilala ang lalaki bilang si Keigen Konohana, ang ama ni Hanako at ang presidente ng Konohana Group. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na pinagmasdan ni Keigen si Hanako na nakasandal kay Atsuki habang mahimbing pa ring natutulog at nakumpirma niyang talagang naging malapit na ito kay Atsuki. Noon lang napagtanto ni Atsuki na nakatulog pala si Hanako habang nakatayo pa. Sinikap ni Keigen na ipaliwanag na bihira para kay Hanako ang maging ganoon kalapit sa isang taong kakakilala pa lang. At mukhang sa wakas ay natagpuan na ng anak niya ang caretaker na hinahanap nito. Sinamantala ni Atsuki ang pagkakataon at tinanong kung ano ba talaga ang trabaho ng isang caretaker. Sumagot si Keigen na bago niya iyon ipaliwanag, gusto muna niyang mas makilala ni Atsuki si Hanako. Biglang namatay ang mga ilaw at umilo ang isang malaking screen. Nanood si Atsuki ng video na nagpapakita kay Hanako sa isang ordinaryong araw sa academy. Habang nagpapatuloy ang video, lalo siyang natulala. Higit sa lahat, nagulat siya sa napakalaking kaibahan ng Hanako na kilala niya at ng Hanako na nasa screen. Sa video, kumikilos si Hanako bilang isang perpektong dalagang mayaman, elegante, maayos, at walang kapintasan. Ang sobrang laking pagkakaibang iyon ang nagtulak kay Atsuki na tanungin si Shizun kung sino ba talaga ang babaeng nasa video. Kalmado nitong sinabing iisang Hanako lang ang dalawa. Nang makita kung gaano siya nalilito, ipinaliwanag ni Keigen na alam ni Hanako kung paano kumilos bilang perpektong dalaga kapag nasa harap ng ibang tao. Pero isang bahagi lang iyon ng tunay niyang pagkatao. Sa pagtingin sa reaksyon ni Atsuki, inisip ni Keigen na ang nakilala nito ay ang isa pang Hanako, ang tunay na personalidad nito. Kapag wala na siya sa harap ng publiko, iyon ang ugali na palagi niyang binabalikan. Habang nagpapatuloy ang video, ipinakita kung paano halos mabaliw ang caretaker ni Hanako dahil sa napakahirap nitong pag-uugali. Ipinaliwanag ni Keigen na ang babaeng nasa video ang dati nitong caretaker. Hindi pa ganoon katagal, nag-resign ito matapos ma-hospital dahil sa stress-induced stomach ulcer. Hindi na kailangang sabihin pa na hindi iyon magandang balita para kay Atsuki. Sa madaling salita, ipinaliwanag ni Keigen na ang trabaho ng caretaker ay suportahan si Hanako sa likod ng mga eksena at tiyaking walang sino mang makakakita sa tamad nitong ugali. Pagkatapos ipaliwanag ang lahat, tinanong niya si Atsuki kung ano ang tingin nito at sinabing malaking tulong kung tatanggapin niya ang posisyon. Kahit kinakabahan, may isang napakahalagang tanong si Atsuki. May sahod po ba? Sumagot si Keigen ng oo. Sinabi rin niyang titira si Atsuki sa mansyon at libre na ang 3 pagkain niya araw-araw. Sa huli, inalok niya si Atsuki ng 20,000 yen bawat araw. Nanlaki ang mga mata ni Atsuki sa gulat, pero inakala ni Keigen na hindi siya nasiyahan sa alok kaya agad niya itong tinaasan sa 50,000 yen bawat araw. Mabilis na umiling si Atsuki at ipinaliwanag na kabaligtaran ang iniisip niya. Para sa kanya, kahit 8,000 yen lang ang kitain sa isang araw ay napakalaking halaga na. Sa mas seryosong tono, nilinaw ni Keigen na mas mabigat ang responsibilidad ng pagiging caretaker ni Hanako kaysa sa inaakala ni Atsuki. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ba ni Atsuki kung bakit laging kumikilos si Hanako bilang perpektong dalaga kapag nasa harap ng publiko. Hindi na siya naghintay ng sagot at ipinaliwanag na ginagawa niya ang lahat ng iyon para makahanap ng angkop na mapapangasawa. Kamakailan, hindi na ganoon kaganda ang takbo ng Konohana Group gaya ng inaasahan. Humarap ang kumpanya sa maraming komplikadong problema, kabilang ang mga alitan sa loob ng organisasyon at matinding kompetisyon mula sa mga karibal na korporasyon. Kaya napakahalaga ng magiging kasal ni Hanako, para masiguro ang kinabukasan ng pamilya, sinisiguro nilang palagi siyang mukhang perpekto sa academy at sa bawat social event. Sa ganitong sitwasyon, ang trabaho ng caretaker ay suportahan siya sa likod ng mga eksena. Sa madaling salita, isa itong napakahalagang posisyon na pinagkakatiwalaan para protektahan ang reputasyon ng pamilyang Konohana. Pagkatapos, tumingin ng diretso si Keigen kay Atsuki at sinabing handa siyang magbayad ng kahit magkano. Naunawaan ni Atsuki na ang tunay na tinatanong ni Keigen ay kung handa ba siyang akuin ang responsibilidad na iyon. Matapos ang maikling katahimikan, ibinigay ni Atsuki ang sagot niya. Sinabi niyang tatanggapin niya ang orihinal na alok na 20,000 yen bawat araw. Sumang-ayon si Keigen at sinabing magsisimula na siya bukas. Total,
Naliligaw pa nga si Hanako kahit sa loob ng mansyon kapag wala ang caretaker nito. Pagkatapos maayos ang usaping iyon, ipinagkatiwala na niya ang natitirang mga detalye kay Shizun. Bago sila tuluyang umalis sa opisina, nagbigay pa si Kage ng huling babala kay Atsuki. Kapag sinubukan mong galawin ang anak ko, papatayin kita. Dahil sa diretsahang bantang iyon, lalo pang kinabahan si Atsuki. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ni Shizun ang magiging kwarto niya. Sinabi nitong nakasabit na ang mga uniforme niya at subukan niya ang mga iyon mamaya. Agad nitong nilinaw na hindi iyon servant uniform kundi uniforme ng Kyu Academy. Dahil papasok si Miss Hanako sa academy, tungkulin na rin ngayon ni Atsuki ang pumasok doon. Nagulat si Atsuki sa ideyang iyon at sinabing isa lang siyang ordinaryong tao. Bilang sagot, ibinigay ni Shizun ang bago niyang profile. Ayon sa mga dokumento, isa na siyang tagapagmana ng isang technology company. Ipinaliwanag ni Shizun na para hindi maghinala ang iba, nakalista iyon bilang isang subsidiary at hindi bilang kumpanyang direktang pag-aari ng Konohana Group. Kahit ganoon, nag-aalala pa rin si Atsuki kung kakayanin niyang makasabay sa mga aralin sa academy dahil alam niyang ibang-iba ang antas ng mga klase kumpara sa nakasanayan niya. Pinaalalahanan siya ni Shizun na palaging mataas ang mga grado niya, at kung nag-aalala pa rin siya, iyon mismo ang dahilan kung bakit naroon siya. Ang mga salitang iyon ay nakapagpagaan ng loob ni Atsuki. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Shizun dahil ngayon lang siya formal na nagpakilala. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Shizun Tsurumi, ang personal maid ni Miss Hanako, at ipinaliwanag na siya ang magiging responsable sa pagsasanay kay Atsuki bilang bagong caretaker ni Hanako. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at iniabot ang mga manual ng caretaker. Kaagad pagkatapos noon, pinatungan pa niya ng ilang makakapal na textbook ang mga braso ni Atsuki kaya halos hindi na niya mabuhat ang napakalaking tambak. Sinabi ni Shizun na mula ngayon ay mag-aaral siya araw-araw bago ang hapunan, at hindi lang pag-aaral ang magiging training niya. Tuturuan din siya ng tamang etiquette at self-defense. Agad na nakuha ng huling sinabi ang atensyon ni Atsuki kaya tinanong siya ni Shizun kung natatakot ba siya. Umiling lang si Atsuki, matapos magtrabaho sa napakaraming mabibigat na trabaho, naging kumpiyansa siya sa tibay ng sarili niyang katawan. Hindi nagtagal, tuluyan ding nawasak ang kumpiyansang iyon. Walang kahirap-hirap siyang inihagis ni Shizun sa lupa at lubusan siyang dinaig sa husay. Matapos siyang paulit-ulit na may hagis, tuluyan siyang lumuhod at nakiusap na tumigil na ito, inaaming sagad na siya at pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Nang makita ni Shizun ang nakakaawang kalagayan niya, nagpa siya itong tapusin na ang training para sa araw na iyon at pinuri siya sa pagsisikap niya. Halos gumapang si Atsuki pabalik sa kwarto at bumagsak sa kama, lubos na pagod. Doon niya napansin na katabi na pala niya si Hanako at mahimbing nang natutulog, kaya halos mapatalon siya sa sobrang gulat. Ang una niyang sinabi ay kama niya iyon, habang antok pa, casual lang na sumagot si Hanako na ang kama ng caretaker niya ay kama rin niya. Harap sa hindi inaasahang sitwasyon, dali-daling binuksan ni Atsuki ang handbook ng caretaker para tingnan kung may nakasulat tungkol sa ganitong pangyayari. Pero bago pa siya makahanap ng sagot, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigan niyang si Yuri na nagtatanong kung sabay pa rin ba silang papasok sa eskwela kinabukasan. Noon lang niya naalala na hindi pa niya nasasabi rito ang lahat ng nangyari. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya siyang ipaliwanag na dahil sa iba't ibang dahilan, hindi na siya papasok sa dati nilang paaralan. Dahil sa biglaan ng balita, agad siyang tinawagan ni Yuri, pero gumawa lang si Atsuki ng dahilan at hindi niya sinagot ang tawag. Habang abala siya sa telepono, biglang lumapit si Hanako mula sa likuran at tinanong kung sino ang kausap niya. Sinabi ni Atsuki na si Yuri ang childhood friend niya at dati niyang kaklase sa high school. Pagkarinig noon, kalmadong kinuha ni Hanako ang telepono niya at kinumpiska ito. Pagkatapos ay humiga ulit siya sa kama na parang walang nangyari at masayang sinabi na bumalik na ang kapayapaan. Walang ideya si Atsuki kung ano ang ibig niyang sabihin, at kahit hilingin niyang ibalik ang telepono niya, tumanggi si Hanako. Pagkatapos ay sinabi ni Hanako na ayaw niya sa sobrang formal na paraan ng pakikipag-usap ni Atsuki at gusto niyang bumalik ito sa dati nitong pakikitungo sa kanya. Ipinaalala ni Atsuki na si Shizun mismo ang nag-utos na ganoon ang gawin niya. Dahil wala nang ibang paraan, binigyan siya ni Hanako ng ultimatum. Kapag tumanggi siya, hindi na niya ibabalik ang telepono niya. Kumagit si Atsuki sa bantang iyon, at napangiti si Hanako ng labis na nasiyahan. Hindi pa rin lubusang komportable si Atsuki sa sitwasyon, pero marahang ngumiti si Hanako at sinabing umaasa siya sa kanya simula bukas. Ang tapat ng ngiting iyon ay sapat para uminit ang puso ni Atsuki. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang sandaling iyon.
Agad na humiga muli si Hanako sa kama niya at bumalik sa pagtulog. Muli na namang nagreklamo si Atsuki, pero gaya ng dati, wala rin itong naging epekto. Kinabukasan, papunta si Atsuki sa unang araw niya sa Kyu Academy kasama si Hanako. Dahil wala namang ibang makakakita sa loob ng sasakyan, paulit-ulit na nagrereklamo si Hanako na inaantok siya at gusto na niyang umuwi. Binalaan siya ni Shizun na kapag ganoon pa rin ang sinabi niya pagkalipas ng 8 oras, wala siyang magagawa kundi sundin iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Atsuki na dahil unang araw niya itong sasamahan si Hanako sa academy sa harap ng ibang tao, kailangan niyang maging mas formal ang pakikitungo rito. Idinagdag din niyang ibababa niya silang dalawa nang may kaunting layo mula sa academy, at napakahalagang walang makaalam na siya ang caretaker ni Hanako o na magkasama silang nakatira. Mabuti namang nakikinig si Atsuki sa lahat ng sinasabi niya, pero biglang sumingit si Hanako at sinabing gusto niyang normal lang ang pakikipag-usap ni Atsuki sa kanya. Dahil nag-aalangan pa rin siya, sinabi ni Hanako kay Shizun na pilitin si Atsuki na magsalita ng normal. Pero ipinaalala ni Shizun na mahalagang mapanatili ang pagpapanggap nila sa harap ng ibang tao. Dahil wala na siyang ibang magawa, nakiusap si Hanako na payagan man lang si Atsuki na magsalita ng normal kapag silang dalawa lang o kapag kasama lang siya. Sa huli, napapayag din si Shizun, kaya masayang sinabi ni Hanako kay Atsuki na pwede na siyang magsalita ng normal kapag silang dalawa lang. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag si Atsuki pagkatapos noon at sinabing wala naman talaga siyang pakialam sa bagay na iyon, kahit halatang hindi natuwa si Shizun. Habang papalapit sila sa academy, muli na namang nagreklamo si Hanako dahil paubos na ang oras. Dahil doon, bigla niyang hiniling kay Atsuki na yakapin siya, dahilan para agad na mawala ng kontrol si Shizun sa manibela. Nang kumalma na si Shizun, sinabi niya kay Hanako na hindi angkop sa isang tunay na dalaga ang ganoong asal kaya dapat na itong iwasan. Casual lang na sinabi ni Hanako na mabango talaga si Atsuki, at ikinagulat iyon ni Shizun. Kaya tinanong nito si Atsuki kung pwede rin ba niya itong amuyin pagkatapos ng klase. Siyempre, tumanggi agad si Atsuki, pero hindi iyon pinansin ni Hanako at inamoy pa rin siya ayon sa gusto nito. Nang tuluyan silang makarating, may iniabot si Shizun kay Atsuki at sinabing gamitin niya iyon kapag naging matigas ang ulo ni Hanako. Pagkatapos ay binati niya silang dalawa ng magandang araw. Pero ang unang sinabi ni Hanako habang naglalakad sila papunta sa academy ay gusto na niyang umuwi. Tinanong siya ni Atsuki kung hindi ba dapat ay umarte na siya bilang perpektong dalaga, pero casual lang na sinabi ni Hanako na wala pa namang nakatingin sa kanila. Dahil alam nito kahit nakapikit ang mga mata, napaisip si Atsuki na baka mayroon itong parang sariling sensor na nakakaramdam kapag may nakamasid, pero hindi na lang niya iyon kinwestiyon. Pinaalalahanan ni Atsuki ang sarili na ginagawa niya ang lahat ng ito kapalit ng 20,000 yen bawat araw, kaya kailangan niyang protektahan ang reputasyon ni Hanako bilang isang tunay na dalaga habang nagpapanggap na kaibigan nito sa prestihiyosong academy na iyon. Kahit determinado siya, hindi niya maitago ang pagkabigla nang makita kung gaano kalaki ang academy sa personal. Pero ginawa pa rin niya ang lahat para magmukhang normal. Pagdating niya sa silid-aralan, sinabi ng guro sa klase na mayroon silang bagong transfer student ngayon. Nagpakilala si Atsuki sa buong klase at umupo sa kanyang upuan. Nagulat siya dahil walang pumalakpak o bumati man lang sa kanya. Kahit ganoon, may kakaiba siyang naramdamang atmosphere sa loob ng silid-aralan. Isang uri ng pagiging kampante na dulot ng tunay na kumpiyansa, na ibang-iba sa paaralang pinanggalingan niya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang guro at agad na sinimulan ang math class, sinabing pag-aaralan nila ang integration by substitution. Sandaling natigilan si Atsuki dahil karaniwan ay panghuling taon na ang araling iyon, pero dito pala ay itinuturo na agad iyon sa spring ng ikalawang taon. Dahil doon, pagdating ng pagtatapos ng unang klase ay pagod na siya. Gayunpaman, sinilip pa rin niya si Hanako at nakitang mas maayos ang kalagayan nito dahil perpekto talaga ito kapag nasa harap ng ibang tao. Biglang nilapitan siya ng isa niyang kaklase at sinabing matindi ang lakas ng loob niya dahil dumating siya nang hindi man lang ito binabati. Sinabi pa ng lalaki na handa na siyang tanggapin ang tribute niya. Bigla naman itong pinalo sa ulo ng isang babae at pinagsabihan dahil tinatakot nito si Atsuki. Pagkatapos ay natawa ang lalaki at humingi ng paumanhin, sinabing biro lang iyon. Nagpakilala siya bilang Kazuya Taisho, at ang babaeng kasama niya ay nagpakilalang si Karen Asahi. Sinabi ni Kazuya na mukhang nahirapan si Atsuki sa naging aralin kanina, at napagtanto ni Atsuki na halata pala iyon. Pinakalma siya ni Kazuya at ipinaliwanag na normal lang iyon para sa isang transfer student kaya hindi niya kailangang mag-alala. Idinagdag naman ni Karen na may ilan sa kanila ang galing din sa ibang mataas na antas ng paaralan, pero karamihan ay lumipat dahil sa sitwasyon ng pamilya,
tulad ng paghahanda sa pagmamana ng negosyo ng kanilang pamilya. Tinatawag silang mga ascended commoners, at inakala ni Kazuya na isa rin si Atsuki sa kanila. Bago sumagot, naalala ni Atsuki ang sinabi ni Shizune na dapat ay magalang siyang magsalita sa academy. Tutal, sa bago niyang pagkakakilanlan ay isa lang siyang taong mababa ang katayuan sa lipunan. Naunawaan ni Atsuki na ang mga tagapagmana ng negosyo ng pamilya ang tinatawag na ascended commoners sa academy kaya agad siyang umarte ayon sa papel niya. Magagalang niyang sinabi na maliit lamang ang IT company ng kanilang pamilya. Kaya kabilang din siya sa tinatawag nilang ascended commoners. Sinabi ni Kazuya na siguradong mahirap sumabay sa curriculum na iyon kung galing siya sa isang ordinaryong paaralan. Kaya gumawa sila ng isang support group para sa mga estudyanteng nasa parehong sitwasyon. Sinabi ni Kazuya na pareho rin silang ascended commoners ni Karen kaya tutulungan nila siya sa iba't ibang bagay. Bahagyang naantig si Atsuki sa kabaitan nilang dalawa kaya ngumiti siya at sinabing ikatutuwa niyang sumali sa kanila. Sinabi ni Kazuya na huwag na siyang masyadong formal dahil magkaklase naman sila, pero ipinaliwanag ni Atsuki na patakaran iyon ng pamilya nila. Dahil wala na siyang magagawa roon, iniba ni Kazuya ang usapan, pero bigla ring naging seryoso ang mukha nito nang tanungin kung ano ba talaga ang relasyon niya kay Hanako. Biglang naghintay ang buong klase sa magiging sagot niya habang mabigat ang pakiramdam sa paligid. Idinagdag pa ni Kazuya na nakita nilang magkasabay silang pumasok sa academy ngayong umaga. Kabado namang ipinaliwanag ni Atsuki na magkakilala ang mga magulang nila kaya ilang beses na silang nagkita noon, at inalok lang siya ni Hanako na sabayan papasok. Tinanong ni Kazuya kung hanggang doon lang ba talaga at kung hindi ba sila engaged o kung ano paman. Nagulat si Atsuki sa tanong kaya agad niya itong itinanggi, at bumalik din agad sa normal ang atmosphere sa silid-aralan. Ipinaliwanag ni Karen na halos lahat ng estudyante ay may gusto kay Hanako at siya ang pinakamalaking celebrity sa buong academy dahil siya ang may pinakamataas na grado sa kanilang taon at napakaganda pa raw nito. Narinig pa niya ang balitang ginagamit daw ni Hanako ang lunch break para dumalo sa mga meeting ng kumpanya sa pamamagitan ng remote call, na normal lang daw para sa tagapagmana ng pamilyang Konohana. Hindi nagtagal, nalaman ni Atsuki na chismis lang pala iyon dahil nang sumapit ang lunch break, naghihintay lang si Hanako sa kanya sa rooftop ng academy. Ngayon na silang dalawa na lang, normal na muling nakipag-usap si Atsuki at tinanong kung palagi ba itong pumupunta roon. Simple lang na sinabi ni Hanako na magandang lugar iyon para mapag-isa, at inamin ni Atsuki na masarap nga ring kumain sa labas. Pagkaupo nila para kumain, labis na nagulat si Atsuki sa baon dahil hindi pa siya nakakatanggap ng ganoon kasaganang packed lunch noon. Ipinaliwanag ni Hanako na mas masarap pa ang pagkain sa cafeteria, pero kapag packed lunch ang dala niya, ang mga pagkain gusto lang niya ang nasa loob. Tinanong ni Atsuki kung may mga pagkain ba itong hindi kinakain, at ikinagulat niyang isa-isang binanggit ni Hanako ang carrots, peppers, mushrooms, pickled plums, tomatoes, at pumpkin. Habang humahaba pa ang listahan, pinigilan na siya ni Atsuki at inakalang ayaw lang talaga nitong kumain ng gulay. Walang kahihiyang umamin si Hanako na tama iyon at pagkatapos ay ibinuka ang bibig niya para ipahiwatig na gusto niyang subuan siya. Bahagyang nagulat si Atsuki sa hiling na iyon, pero hindi na siya nagtanong at sinunod na lang ito. Labis namang nasiyahan si Hanako, pagkatapos, siya naman ang nagsabing gusto niyang subuan si Atsuki, kahit medyo nahihiya ito. Tinanggap ni Atsuki ang pagkain at talagang namangha siya sa sobrang sarap nito dahil hindi pa siya nakakakain ng ganoon kasarap na rolled omelette. Natuwa si Hanako na nagustuhan niya ito at ipinaliwanag na caretaker niya si Atsuki kaya natural lang na subuan din niya ito. Ayaw rin niyang magsawa si Atsuki sa kanya, pagkarinig noon, nagpa siya si Atsuki na tanungin kung bakit umalis ang dati niyang caretaker. Pero simpleng sinabi ni Hanako na hindi niya alam at 2 linggo lang daw itong tumagal. Ang caretaker bago iyon ay 3 linggo lang, at ang pinakamatagal ay 1 buwan. Napaisip si Atsuki kung bakit ang bilis nilang lahat umalis dahil hindi niya maisip ang ibang trabaho na may ganoong kagandang benepisyo. Tutal, binigyan siya ng matitirhan, 3 libreng pagkain bawat araw, 20,000 yen na sahod kada araw, at sila pa ang nagbabayad ng tuition fee niya. Biglang tinanong ni Hanako kung kasama ba siya sa mga benepisyong iyon, at gusto nitong malaman kung ganoon din ba ang tingin ni Atsuki sa kanya. Hindi naintindihan ni Atsuki ang ibig niyang sabihin kaya diretsahan siyang tinanong ni Hanako kung ayaw ba niyang makapag-asawa ng isang mayaman. Kitang-kitang kinabahan si Atsuki kaya dali-dali niyang ipinaliwanag na hindi pa niya iyon naiisip. Humiling lang si Hanako na huwag siyang iwan ni Atsuki, kaya pumayag siya at hinayaang matulog itong nakasandal sa kondongan niya. Habang mahimbing na natutulog si Hanako, naisip ni Atsuki na dapat ay nakakailang ang sitwasyong iyon, pero sa halip ay kakaibang nakakapagpakalma pala ito.
Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Shizun, na nagsabing tatawagan siya tuwing lunch break hanggat hindi pa siya sanay sa trabaho bilang caretaker. Ang una nitong tinanong ay kung sinusunod ba niya ang itinakdang backstory niya, kaya sinabi ni Atsuki na maayos naman ang lahat sa ngayon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Shizun kung may nakasalamuhan na ba siyang mga kaklase, kaya ikinwento niya sina Kazuya at Karen. Pagkarinig pa lang ni Shizun sa mga pangalang iyon, agad nitong tiningnan ang impormasyon nila at sinabing ang pamilya ni Karen ay kumikita sa retail business sa pamamagitan ng kumpanyang Jay's Holdings. Hindi maitago ni Atsuki ang pagkagulat nang mapagtanto niyang ang pamilya pala ni Karen ang may-ari ng sikat na Jay's Electronics, na isa na ngayon sa 5 pinakamalalaking electronics retailer sa buong Japan. Hindi tuloy niya maintindihan kung bakit sinabi nitong isa rin siyang ascended commoner gayong para na rin itong isang prinsesa. Pagkatapos ay sinabi ni Shizun na ang pamilya naman ni Kazuya ang may-ari ng malaking logistics company na Teisho Movers. Kasing impressive din iyon ng negosyo ng pamilya ni Karen. Kaya sa isip ni Atsuki, parang niloko lang siya ng dalawa. Pagkatapos ng sumunod na klase, ipinagpatuloy ni Hanako ang perpekto nitong pag-arte sa harap ng lahat, at napansin ni Atsuki na palagi itong napapalibutan ng maraming estudyante kaya naisip niyang wala naman siyang dapat ipag-alala. Pero eksakto namang tumawag muli si Shizun at sinabing mukhang naiwan ni Hanako ang wallet nito dahil hindi magkatugma ang lokasyon ng personal transmitter nito at ng transmitter na nasa wallet. Bahagyang nagulat si Atsuki na nilagyan pa nila ng transmitter ang wallet ni Hanako, pero hindi na niya iyon kinwestiyon at sinabi na hahanapin niya ito. Sinabi ni Shizun na malinaw na nasa kanlurang bahagi ng main building ang wallet, pero wala na itong maibibigay na karagdagang impormasyon. Inakala ni Atsuki na malamang ay nasa women's bathroom iyon, kaya inutusan siya ni Shizun na kunin ang wallet at agad na ibinaba ang tawag. Pagkatapos niyang mapagtanto ang ibig sabihin noon, agad siyang nataranta at iniisip kung paano niya kukunin ang isang wallet na nasa loob ng women's bathroom. Habang iniisip niya ang gagawin, nilapitan siya ng isang elegante at maayos manamit na babae at tinanong kung may problema ba siya. Nagulat din ito dahil hindi pa nito siya nakikita noon. Inakala nitong siya ang transfer student ng Class A na narinig na niya at nagpakilala bilang si Marie Tanoji, ang nag-iisang anak na babae ng presidente ng Tanoji Group. Hindi alam ni Atsuki ang isasagot, at ang halata niyang pagkalito ay bahagyang ikinainis ni Marie dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganoon lang ang naging reaksyon nito matapos ang mahabang katahimikan. Dahil wala na siyang ibang magawa, humingi ng paumanhin si Atsuki at inaming hindi siya pamilyar sa Tanoji Group. Hindi na itago ni Marie ang pagkainis kaya sinabi nitong lampas na iyon sa simpleng kakulangan ng kaalaman. Ipinaliwanag niyang ang Tanoji Group ay isang napakalaking conglomerate na unang sumikat sa industriya ng pagmimina. Kabilang sa mga kumpanya nito ang pinakamalalaking producer ng non-ferrous metals at chemicals sa Japan, at halos kapantay ng Konohana Group ang laki nito. Nang makita ni Marie ang naging reaksyon ni Atsuki, napagtanto niyang pamilyar ito sa Konohana Group, at lalo lamang siyang nainis dahil pakiramdam niya ay natatabunan ang pangalan nila dahil sa presensya ni Hanako. Mabilis din namang kumalma si Marie at iniba ang usapan sa pagtatanong kung ano ba talaga ang problema ni Atsuki. Kabado namang ipinaliwanag ni Atsuki na may naiwang wallet sa women's bathroom kaya gusto sana niya itong kunin. Walang pag-aalinlangan na nagpasya si Marie na tulungan siya at siya mismo ang pumasok sa women's bathroom para kunin ang wallet, kaya nailigtas si Atsuki sa malaking problema. Pero pagkatapos niyang makuha ang wallet, tinanong din niya si Atsuki kung paano nito nalaman na may wallet na naiwan sa loob ng women's bathroom. Mabilis na nakaisip ng dahilan si Atsuki at sinabi niyang ang may-ari mismo ng wallet ang nakiusap sa kanya na hanapin iyon, at ang women's bathroom na lang ang tanging lugar na hindi niya kayang tingnan. Dahil alam niyang hindi gusto ni Marie si Hanako, sinadya niyang huwag banggitin ang pangalan nito para maiwasan ang problema. Pagkarinig ng paliwanag niya, sinabi ni Marie na parang ginawa lang siyang utusan ng isang tao, at hindi iyon nararapat. Ipinaalala nito na ang pagpasok niya sa academy na iyon ay nangangahulugang isa rin siyang magiging leader sa hinaharap. Kaya kung hahayaan niyang utusan lang siya ng iba, hinding-hindi uunlad ang kumpanya nila. Tinanggap ni Atsuki ang payo at sinabing magiging mas maingat na siya sa susunod. Pero napansin ni Marie ang kawalan niya ng kumpiyansa kaya sinabi nitong magsalita siya ng mas malinaw. Nang mas matatag na siyang magsalita, sinabi ni Marie na mukhang may potensyal siya. Idinagdag pa nitong ayusin din niya ang tindig niya dahil nagsisimula ang kumpiyansa sa tamang posture. Agad namang sinunod ni Atsuki ang payo kaya umalis si Marie na nasisiyahan. Sinabi rin nitong kung kailangan niya ng tulong sa hinaharap, hanapin lang niya ang gininto ang buhok nito. Maayos na sana ang pagtatapos ng pag-uusap nila, pero biglang naitanong ni Atsuki kung hindi ba bawal sa academy ang magpakulay ng buhok.
Agad na natigilan si Marie at tinanong kung sinasabi ba niyang peke ang buhok niya na parang singsing na may gold plating. Dali-daling sinabi ni Atsuki na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, pero namula lang si Marie sa hiya, tumakbo palayo, at paulit-ulit na sinabing hindi siya nagpapakulay ng buhok. Hinayaan na lang siyang umalis ni Atsuki kahit halata naman sa kanya na nagpapakulay talaga ito. Sa huli, matagumpay na natapos ni Atsuki ang unang araw niya sa academy. Pagkatapos ng huling klase, nilapitan siya ni Karen at Kazuya at tinanong kung gusto niyang sumama sa isang welcome party. Magalang niya iyong tinanggihan at ipinaliwanag na pinauwi siya ng maaga ngayong araw. Pero sinabi rin niyang gusto niyang tanggapin ang alok nila sa ibang pagkakataon dahil marami rin siyang gustong itanong tungkol sa academy. Paglabas niya ng gusali, nakita niya si Hanako na nagpapakain ng mga isda sa pond sa loob ng academy habang sinasabing ayaw pa niyang umuwi. Nalito si Atsuki dahil kaninang umaga ay gusto na nitong umuwi. Ayon kay Hanako, gusto niyang manatili roon dahil pagbalik sa mansyon ay napakarami na namang kailangang pag-aralan at gawin, kaya hindi siya makakapag-relax. Sinabi ni Atsuki na hindi naman siya pwedeng manatili roon habang buhay. Pero kahit anong pilit niya, hindi talaga gumalaw si Hanako. Doon niya naalala na may ibinigay si Shizun na pwede niyang gamitin sa ganitong sitwasyon. Pero nang tingnan niya kung ano iyon, isang supot lang pala ng potato chips ang laman. Agad na sinugod siya ni Hanako para agawin ang potato chips, pero sinabi ni Atsuki na makukuha lang niya iyon kapag pumayag na siyang umuwi. Dahil hindi niya kayang labanan ng tukso, napilitan si Hanako na sumunod at umuwi kasama niya. Doon nalaman ni Atsuki na karaniwan palang hindi pinapayagang kumain si Hanako ng mga junk food tulad ng potato chips. Nakakapagod na ang pagpasok nila sa academy, pero mas lalo pang nakakapagod ang pag-uwi. Pagdating sa mansyon, agad na sinimulan ni Shizun ang mga aralin para sa susunod na araw, pagkatapos ay nagturo ng etiquette at self-defense. Pagkatapos ng self-defense training, kahit mabilis sumuko si Atsuki, inamin ni Shizun na mabilis naman siyang matuto. Pagkatapos noon, nagtanong si Atsuki dahil sinabi ni Hanako na ang pinakamatagal nitong caretaker ay 1 buwan lang, at gusto niyang malaman kung bakit. Ipinaliwanag ni Shizun na si Keigan mismo ang pumili sa lahat ng dati nitong caretaker, at dahil pawang mahigpit ang mga iyon kay Hanako, hindi sila kailanman nakabuo ng relasyon ng tiwala sa kanya. Matagal nang ikinababahala iyon ni Keigan, at ito ang unang pagkakataong kumuha siya ng isang ordinaryong tao na walang anumang koneksyon sa pamilyang Konohana. Kaya para sa kanila, isa rin itong malaking sugal, mas nauunawaan na ni Atsuki ang lahat ng kaunti pagkatapos ng pag-uusap na iyon, at hindi siya makapaniwala na unang araw pa lang niya ito, kaya naman naitatanong niya sa sarili kung kakayanin ba niya talaga ito. Nakasalubong niya si Hanako pagkatapos ng aralin sa self-defense, at hindi ito nag-atubiling sabihin sa kanya na mabaho siya. Nilinaw ni Atsuki na papunta na siya sa paliguan ngayon, kaya nagpasyasihin na dalhin siya sa kanyang silid upang ipakita ang kanyang sariling paliguan. Sa totoo lang, nagulat lang si Atsuki sa kung gaano karangya ang hitsura ng lahat. Ngunit tuluyan niya itong nalimutan ng maghubad ng damit si Hanako at nakiusap na sumama sa kanya. Nang walang naiintindihan sa nangyayari, napasabak na lamang siya sa paliguan kasama si Hanako na kapwa naka-swimsuit. Ginawa ni Atsuki ang lahat ng kanyang makakaya para kumalma, at naghanap ng paraan para maibelang ang kanyang pansin sa iba. Sa wakas ay nakaisip siya ng ideya at nagpas siyang basahin ang mga profile ng kanilang mga kaklase na inihanda ni Shizun. Madalas pag-usapan ng negosyo ng kani-kanilang pamilya sa paaralan, kaya gusto nitong kabisaduhin niya ang mga ito. Tinanong siya ni Atsuki kung mayroon ba siyang tunay na kaibigan sa klase, ngunit sa kanyang pagkagulat, mabilis itong itinanggi ni Hanako. Sinabi niya na kahit palagi siyang napapaligiran ng mga estudyante, walang sino man sa kanila ang kaibigan niya. Inamin ni Atsuki na mukha nga lang silang mga nakikisabit o sumasipsip, kaya hindi na siya nagulat. Tinanong niya muli ito kung ninais man lang ba nitong magkaroon ng mga kaibigan, ngunit sinabi lang nito na si Atsuki lang ang kailangan niya. Medyo nataranta si Atsuki sa narinig, ngunit nagpasalamat pa rin siya. At doon nagpa siya si Hanako na umupo ng mas malapit sa kanya, sabay pakiusap na hugasan ang kanyang buhok dahil si Shizun naman ang palaging gumagawa nito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ipinagpalagay na lamang ni Atsuki na bahagi ito ng kanyang trabaho. Kaya naman, hinugasan niya ang buhok nito at tinanong kung bakit siya ang pinili nitong tagapangalaga. Ngumiti lamang si Hanako at sinabing gusto niya kung paano na lang tinatanggap ni Atsuki ang mga ginagawa niya at kung paano siya nito pinangangalagaan. Hindi na sumagot si Atsuki dahil hindi naman ito totoong kasagutan, ngunit kahit paano ay masaya siyang malaman na talagang nagtitiwala ito sa kanya. Biglang tumayo si Hanako at nagreklamo sa init, sabay sabing nakakaabala ang kanyang swimsuit.
Agad na nagpanik si Atsuki, ngunit ipinaliwanag ni Hanako na nagsuot lamang siya ng swimsuit sa paliguan dahil nagpumilit si Shizune. Sa sandaling malaman niyang alam ni Shizune na naroon sila, napansin niya ang nakamamatay na titig nito na nakamasid sa kanila mula sa likod ng pinto. Namutla siya sa mismong sandaling iyon at nang makaalis si Hanako, nagpa siya si Shizune na kausapin siya, at ipinaalam na kanina pa siya nanonood mula sa simula. Sinabi nito sa kanya na naghanda siya ng pamalit na damit at gamot din na nagiging sanhi ng erectile dysfunction. Inutusan siya ni Shizune na sa susunod, sa mga sitwasyong maaari siyang managhili o makaramdam ng pagnanasa kay Hanako, dapat siyang uminom ng isa nito bago pa man mangyari iyon. Nanginginig na lamang sa takot si Atsuki, sumigaw sa sindak nang hindi nalalamang ang ibinigay sa kanya ni Shizune ay mga bitamina lamang pala. Kinabukasan sa paaralan, nagawa niyang ihanda ang kanyang sarili para sa darating na araw, ngunit matapos balikan ng isang bagay na kanyang nakalimutan, aksidente niyang nabangga ang isa pang estudyante, sa sandaling makita siya ng babae, agad siyang nakilala nito, at kahit nagkunwari siyang walang alam, madali nitong napatunayan na siya nga iyon, kaya agad itong yamakap sa kanya habang umiiyak, at sinabing sobrang nang ulila ito sa kanya.